Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The Lord loves what is righteous and kind. His constant love fills the air. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all you people of the earth. All you people of the earth, all you people of the earth. When He spoke, the world was created. At His commands, everything appeared. When He spoke, the world was created. His commands, everything appeared, but His plans endures forever. His purposes last eternally. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all you people of the earth, all you people of the earth, all you people of the earth. Every time I come to you, Lord, you were always there for me. I just want to praise you, Lord. I just want to worship you. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord, all you people of the earth, all you people of the earth, all you people of the earth. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all you people of the earth, all you people of the earth, all you people of the earth. Worship the Lord, all you people of the earth. Good Good morning, Jesus!
Ayan. Good morning po sa ating lahat. Happy Thursday po. Maliwanag na Thursday sa ating lahat. Kahit medyo may ulan sa paligid, pero blessed pa rin ang araw na to para sa ating lahat. Maliwanag na maliwanag. May liwanag ang buhay. Thank you, Lord. Nagliliwanag daw ang buhay. Thank you. Ayan, nagliliwanag daw. Yes. Yan, thank you, Lord. Sige po, binabati po natin ang ating mga kapatiran na alam ko po na kanina pa lang. Binibiro ko nga po sila kanina. Ano oras pa ako dito kanina? Thank you, Lord. Yan, binabati po natin yung ating mga kapatiran dyan po sa news. Alin po yan? Sa North. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Tapos po yung Mga kapatiran sa East, yan, sa West area, at sa South area. Ganon din po ang mga kapatiran po nating nanonood sa iba't ibang dako ng ating mundo. Good morning po sa inyo. Magandang tanghali, magandang gabi. Ayan. Thank you, Lord. At samahan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sige po, tayo po muna ay mananalangin. Sa awit 9, 1-2, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Thank you, Lord. Panginoon, na po sa lahat, ang parangal, papuri, pasasalamat, luwalhati, ibinabalik po namin, Panginoon, sa umagang ito. At muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, panibagong lakas na ipagkakaloob sa amin upang yung pong mga pribilehiyo na gawain na inyo pong ibinigay sa amin ay magampanan po namin. At sa mga sandali pong ito, Panginoon, akin pong dinadalangin yung ating mga kapatid na ngayon po ay nasa kanilang tahanan, na ngayon po ay nag-aabang ng ganitong ating JMJ, at ganoon din po yung ating mga kapatid na napapasok ng trabaho. At alam ko po, Lord, na sa mga oras na ito, kayo po yung aming kasama. At ganoon din po, special prayer din po kay Ninong mo na ngayon po ay dinala sa ospital. Alam namin, Lord, na ang kagalingan po ay ibibigay sa Kanya. At Lord, salamat po at muli, Panginoon, sa paggamit po ninyo sa amin ngayon, sa aming mag-asawa, inaamin namin ang aming kawalan. Katulad ng inyong pinangako na kapag ginamit, pinatayo ang mga manggagawa, kayo po ang maglalagay ng mga salita sa mga labi. Kaya po sa oras na ito, Lord, alam ko po na kayo po ang siyang magtuturo para sa amin. Salamat po, lahat ng luwalhati, papuri, ay ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyan, purihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, atin nung hindi naman hulingit sa atin, pinag-aaralan ho natin ang tungkol sa mga parable sa Biblia. At sa umaga pong ito, ang amin nung ibabahagi sa atin ay unahin pala muna natin yung ating Verse of the week. May kasama Sa ating verse of the week po, sa Hebrews 2 verse 1. So we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sige po, akin na pong babasahin itong ating mensahe sa umagang ito, na ito po ay matatagpuan po dito sa Matthew 20. Medyo mahaba po ito, kaya gagamitan ko po ng pampalinaw. Ng larga vista. Yan, babasahin ko po dito po sa Matthew 21 hanggang 16. Ang pamagat po dito, ang mga manggagawa sa ubasan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa sa isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon?
Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang mga katiwala, tawagin na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula na mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-100 denaryo. At nang lumapit ang nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumagawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit po naman ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay nahuli. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Alam niyo po, salamat sa mensahe natin sa umagang ito. Alam niyo po, habang pinag-aaralan nga po namin to, minsan, hindi natin maipapag-alis na, ako minsan din, naaamin ko rin sa sarili ko yan, na parang dumadaan lang ng ganon, na parang bakit ganon? Di ba, parang doon sa binasa natin, nagsimula ako ng umaga, tapos pagdating ng hapon, ganito. Ngayon, tingnan po natin. Sabi nga po, napag-aralan po natin itong mga talinhaga tungkol, ito po yung isang illustration po ito o kapahayagan ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Alam po naman natin na si Lord po, kung ating mapapansin, kalimitan po niyang ginamit sa Bible para madali hong maunawaan ng tao yung talinhaga. Kaya tayo man, pagka binabasa po natin ang talinhaga, madali din po nating maunawaan yan. At dito nga po, ang talinhaga ng manggagawa sa ubasan ay nagpapatungkol sa ating Christian service. Ito po yung ating paglilingkod. Doon po sa, kung babalikan po natin doon sa verse 1, ang may-ari po ng ubasan ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Iyan po ang illustration dyan. At ang mga manggagawa na hinanap ng Diyos at tinawag, kinausap, at tumugon, tayo po yun. Di po ba? Tayo po yun. Yung mga hinanap, kinausap, at tumugon, tayo po yun. At sino po ito? Tayo po yung unang-una. Tayo yung mga those who have been saved. Tayo po yung mga naligtas. Na sabi nga nung kanyang salita, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lang ho tayo naligtas, tayo po yung naging anak ng Diyos. Pangalawa, those who have been chosen, tayo po mga pinili. Doon po sa John 15:16, ang sabi po doon ay ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. At ang pangatlo po, those who are commissioned, tayo po mga inatasan niya. Tayo pong mga napili, tayo pong mga nakipagkasundo kay Lord, tayo yung mga inatasan niya na magtrabaho doon po sa kanyang ubasan. Sa ano po yun yung ubasan ng ating Panginoon. At saan ho makikita natin yan? Doon sa Matthew 9:38, sa 2 Timothy 2:2, yan po yung live verse ng ating community. Alam niyo po yung 2 Timothy 2:2, sabi po dyan sa Tagalog, ang mga narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga tao na mapagkakatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Tayo po yun. Tayo pong yun po ang live verse ng ating kompi. Kaya nga kahit usan tayo magpunta, kahit batang maliit, di ba? Kahit minsan hindi nakapagsasalita, pero nagmumustra. Pinapahayag yung kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo ginagamit ng Panginoon. Sino pa po? Sa Matthew 28:19-20. Ano po ang sabi diyan? Humayo kayo
Sabi diyan, ay gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Tayo din po yun, di ba? Tayo mga napili ng ating Panginoon. Kaya yung pong gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, napakahalaga. Kaya ngayon po sa umagang ito, meron tayong mga basic and fundamental lesson to learn and understand na pag-aaralan sa umagang ito. Alin po yan? Sabi nga dyan ay, ito po yung the Lord's vineyard is large. Totoo naman. Na ang sabi nga po ay, ang ubasan ay malawak. Alin po yung ubasang yan? Ito po yung mundo natin. Diba? Kung mapapansin natin, alam niyo po, habang pinag-aaralan nga po namin to, ang isa hong napansin ko, di ba sa mundo natin ngayon, minsan pag hindi na kaya ng kumpanya, magbabawa sila ng worker. Pero alam nyo, lagi sinasabi sa Bible, di ba, hindi nagbabawas eh. Kay Lord, lagi naghahanap. Napansin ba ninyo yun? Sa mundo natin, maaring sa kumpanya may pag ganito, nagbabawas. Pero kay Lord, naghahanap siya ng manggagawa. Kaya isang pribilehiyo ng Panginoon kapag tayo ay kanyang natawag. Sabing, at dito nga, and many workers are needed. Maraming manggagawa ang kailangan. Kaya nga po, ang pinapaalaala sa atin ng Panginoon, yan? Kailangan talaga na yung mga manggagawa ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga pagka kayo po'y kinakausap ng Panginoon, sabi nga, doon sa Hebreo 3 at Hebreo 4, ang sabi doon, huwag na raw nating pagmamatigasin yung ating puso. Ayan. We are privileged to be a worker in His vineyard. Kagaya nga po ng sinabi kanina, kasi sa Great Commission, lahat po tayo inatasan. So, privilege po tayo na maging manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Though we are limited in our concept of the Lord's work, take note and be encouraged that every Christian worker is working in the Lord's vineyard. So, tandaan po natin, sabi nga kanina ng pastor, ang ubasan po ay napakalawak. Ito po ay worldwide missionary work. So, kaya nga, to the ends of the earth. So, lahat po na inatasan ng Panginoon ay may pribilehiyo na ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Pangalawa, laborers are urgently needed in the working area, in the Lord's vineyard. Sabi nga po niya kanina, yung sa mundo, may termination. Di ba? Pero sa missionary work ng ating Panginoon, talagang nagdi-develop, naghahanap siya ng mga mapagkakatiwalaan. Di ba? Sabi dun sa ating community verse, ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay ituturo naman sa mapapagkatiwalaang magturo sa iba. So, pinagkakatiwalaan. Ngayon, laborers are urgently needed. Sa Matthew 9:37, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Sa John 4:35, ang sabi po dito, hindi ba sinasabi mo na 4 na buwan pa bago mag-anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan ninyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Nakakatuwa po kasi tuwing mag-outreach po kami sa Kalaka, alam nyo po yung Indian mango, yung mga talagang dahil mahirap mag-harvest, kasi ang tataas po ng puno, naglalaglagan na lang po. Tapos yung mga kasoy, makikita po namin nasa daan. Sabi nga nila, may panahon, sister, na lahat ng manggang Indian nandiyan na sa lupa. Kasi kulang ang mag-harvest. Kasi marami na po silang ibang trabaho. Yan. Pero talagang sa dami po ng i-harvest, kulang po ang laborers. In churches, laborers are needed. Sa totoo lang po,
yung isang oras nga na mag-counsel ka sa magkaroon ka ng counseling, sobrang na po 'yon. Anong tawag doon, yung mabigat na trabaho na. Kasi dadalhin mo yung kausap mo sa pananampalataya sa ating Panginoon. So kailangan po talaga ng mga manggagawa who are truly born again, may bagong buhay kay Kristo. Sa mga Sunday school teachers, ilan po ang hinahawakan na mga children? Di po ba? Ilan po ang mga teachers sa children ministry? Di po ba? So, yung kaya nga, noong nakaraan nga, sabi ni Sister Joy, naku, si Luis may may kinagat na bata. Alam niyo naman po si Luis, di ba? So, di ba habang nagtuturo kang ganito, tapos yung ibang bata nga ganun. So, kailangan pa po ng workers in Sunday school. Ano nga ba yun? Ayan, malabo na mata. Marami po ang nabubuhay at namamatay without the knowledge of the love of God and tungkol sa salvation na tinanggap nating lahat. Totoo po yun, di po ba? Marami po ngayon, kung iisipin nyo po, dito sa Pilipinas, kasi ang nakikita lamang po natin yung mga napapanood natin sa TV. Pero yung actual, pagka ikaw ang napunta halimbawa sa ibang lugar, sabi nga maraming tao sa foreign mission field, ang ratio ay 1 missionary to 1 million soul. Di ba sa prayer meeting nga natin, mapalad ka pagka meron kang 15 na members sa prayer meeting. More or less, sa family members, nasa 5, 7, ganon. Tapos yung iba, minsan nag-iisa. Yun nga, yung mga previous na mga nagturo po sa atin, di ba? Meron kang pinupuntahan talagang nag-iisa. Pero sa foreign mission field po, 1 missionary is to 1 million. So kung isipin po natin yun, paano pong maririnig, paano mong mamimit yung spiritual need ng tao kung 1 million yung kaharap mo. Pero syempre si Lord din po ang magbibigay ng kalakasan. Ang pinaparating lamang po natin ay napakalawak ng missionary work na inintrust sa atin ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, yun nga, there is a manpower shortage in the kingdom. Bawat Kristiyano sa lahat ng dako should be fully engaged in active service of the Lord. Pwedeng by prayer, pwedeng by preaching, at saka pwedeng by prayer and preaching. Kailan ba tayo nagpunta kina Nanay Paring? Nung birthday po ni Nanay Paring sa Tumalim, lagi po niyang sinishare na matanda na ako, hindi na ako nakakapag-outreach. Pero sabi po namin, mas mabigat po yung tungkulin nyo kasi prayer warrior kayo ngayon. Pinagpipray nyo po lahat ng malalakas na worker para i-preach yung gospel ng tama ayon sa pangangailangan ng mga tao. Tapos nala niya, ay oo nga, pinagpipray ko si ganito. Ang dami niya nang sinabing pangalan. So, yun yung yung service natin, hindi pwedeng sabing, wala naman akong gagawin dyan. Marami po, mga kapatid. Thank you, Lord. Pangatlo, all kinds of laborers are needed to work in the Lord's vineyard. All kinds of laborers. Lahat ng klase ng manggagawa. At dahil malawak ang ubasan, maraming manggagawa ang kailangan. Lahat ng uri ng manggagawa ay kailangan gumawa sa ubasan. There is a work for Jesus and none but you can do it. Nung umakyat po sa langit ang ating Panginoong Hesukristo, doon sa Acts 2, ibinilin po niya sa atin, sa Acts 1 pala, ibinilin po niya sa atin yung ministry dito sa lupa. So, kaya nga po, sinamahan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos upang bigyan tayo ng salita sa ating mga labi, bigyan tayo ng
guidance sa ministry na ito. Kaya sabi nga, all kinds of laborers are needed in the Lord's vineyard. Marami po ang mga gawain. Meron pong preacher na ginagamit ang Lord to move multitudes by spirit-filled preaching. Yun nga yun, merong isang salita lang ng preacher, 'di ba? Katulad po nung si Peter ay nagsalita, 'di ba? 3,000 men ang na-convert. So, yun po yun. Some spiritual giants to feed multitudes by spoken and printed word. Meron naman pong, ganyan nga po, nakakatuwa. Kasi pagbukas mo ng Facebook, verse of the day ang makikita. Diba? At iba-iba yun po. Kung halimbawa, ilan ang friends mo, ilan po yung verses na mababasa mo doon. So, nagagamit po ang mga laborers in the mission field. Some workers, ang gawain naman po nila to pray behind the scene. Di po ba? Ang dami po natin nun, yung prayer warriors. Some, like coordinators, to organize and to coordinate in public or behind the scene. Di ba? Kaya nga minsan, yung lalo na yung mga coordinators po natin, di po ba? Iba din po, malaking responsibility din po yung gawain sa Panginoon para makipag-coordinate. Ngayon nga po yung ating mga kapatid na nag-outreach sa Bicol, ano po yun? Ang coordination po nun, buti na lang modern ng technology natin ngayon. O, mag-outreach tayo ha, eto. I-ready nyo na yung mga kapatiran, ganitong araw kami pupunta dyan. So yung coordinator naman na natawagan, talagang they participate in doing the missionary work. Some to visit, to care for the fallen. 'Di ba? May mga panahon na meron tayong panawagan tungkol sa visitation, 'di ba? So, yun po yung iba pang gawain. Some to the special ministry of stewardship. Yan, yung pamamahala. Some are supporters. Siyempre, pagka wala pong magsusupport sa gawain, wala pong yung gift of giving, hindi natin maaabot yung ibang lugar. Some are helps in the church. Di ba naalala ko po yung isang nung Sunday fellowship. Nung Sunday nga po. Na late, yung isa pong sister, nagpaiwan. Di nakaalis na po yung mga ibang sister. Tapos, maya-maya nakita ko siya lumabas galing sa kusina. Sabi niya, kasi sister, matagal na akong hindi naguhugas ng plato. Natuwa po ako doon sa niya. Sabi niya, service ko po yun kay Lord eh. Pagkatapos ng Sunday fellowship, sabi niya, matagal na po akong hindi nakakapaghugas ng plato. So, some are helps in the church. Di po ba? Natuwa po ako doon sa heart niya na yung paghuhugas ng plato ay isang malaking service para kay Lord. At hindi po ang ganda-ganda po nung aura niya dahil nung time na yon na fulfill niya yung task na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. And actually, may hinahanap ka kami, 2 linggo nang hindi umaattend si sister ganito. Kasi yun yung ang duty din po niya, ang love niyang gawain din ay yung maghugas ng plato dun sa kusina after ng fellowship. Pero itong sister na to, hindi ko talaga alam na yung pala yung heart niya. Sabi niya, sister, ang tagal ko na pong hindi nagugas ng plato. Yan. Kaya, thank you Lord po dun sa helps in the church. Kahit saan ka dito, preacher ka man, tagahugas ka man ng plato, tagalinis ng CR, prayer warrior, tandaan po natin sa Revelations 3:8, nakikita po ni Lord yung ating mga gawain. Yan, thank you Lord. Talagang napakamaliwanag mga kapatid. Laborer are urgently needed because the period of work is short. Totoo nga naman, pag tinignan natin ngayon, sabi nga po sa binasa natin, balikan natin. Di po ba? Sabi nga doon meron nung tinawag ng maaga.
ano daw hong oras. Sa ibang bersyon po nakalagay, 6:00 tinawag, maaga. Nung mga una palang panahon, ang trabaho ng mga tao, 6 a.m. hanggang 6 p.m. Nung kapanahunan nila, ganoon po yung trabaho eh. Kaya sabi nga doon sa John, John 4, verse 35, ngayon na daw po yung ngayon na yung oras ng paggawa. At sa John 9, verse 4, nagtatrabaho ang tao habang araw pa. Ibig sabihin, parang nire-remind tayo ni Lord na tayo mga tinawag niya sa ating buhay. Hindi naman nakabase yung yung tagal, hindi po nakabase yung yung ginawa nating sa paglilingkod, kundi sabi nga diyan paano nating ginawa yan. Sa 2 Corinthians 6 verse 2, ang sabi po doon ay ngayon na ang oras ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi po doon, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang araw. Sabi ng 2 Corinthians 6:2, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. At dito nga po sa talinahagang ito, ang mga manggagawa ay tinawag po sa iba't ibang oras. Doon sa verse 1, early in the morning. Ito nga po yung 6:00. May tinawag po ng 6:00. Sa verse 3, merong po yung tinawag dyan merong tinawag po ng 9:00 ng umaga. Tapos po, merong tinawag ng 12:00 ng tanghali. At meron din yung tinawag ng 5:00. Di po ba? Ibig sabihin, pinapakita sa atin ni Lord, yung pagtawag talaga sa atin ng Panginoon ay mahalaga po yan Di po ba? Kaya nga dito, doon sa binasa natin kanina, talagang mahalagang maunawaan po natin ito. We are the laborers of the 11th hour. Sabi dito, pag sinabing 11th hour, parang nasa dapit hapon na. Nasa dapit hapon na. Sabi diyan, door of opportunity are fast closing, sabi diyan. Sa 1 Corinthians 7:29, nakalagay po diyan na maikli na lang ang natitirang panahon Kaya nga tayo sa panahon natin ngayon, sinasamantala na po natin yung mga pagkakataon na tayo ay gamitin ng Panginoon. Alam nyo, di ba? Parang sa ating buhay ngayon, merong halimbawa sa ating paglilingkod kay Lord, may panahon na nalulungkot tayo. Parang natatandaan ko po nung mag-a-anniversary doon po sa Kalo. Di ako po ay nanundo doon doon po sa may Tamay, sa may lugar namin. Nung manunundo po ako ng mga tao, yung mga napuntahan ko, lahat po sila may mga dahilan. Sabi nung isa, naku, meron kaming senior. Ngayon ang meeting namin. Tapos sa madalit sabi po, doon sa mga kabag-anak ko, ilan lang po yung nakasama. Sabi ko, nakakalungkot pala yung ganun. Di po ba na... Tapos sabay kong naalaala yung yung sinabi ng Mami Ligaya. Alam niyo ba, hindi ko nakakalimutan yung sinasabi ng Mami Ligaya. Pagka daw hindi ka nakuha doon sa magandang paraan, ay minsan, kahit yung pangit na paraan, gagamitin ng Diyos sa iyo yun. Kung yun lang ang pamamaraan para ka mapunta sa ganitong gawain. Kaya alam niyo po yung prayer ko, parang yung aking pagkalungkot ba, binalik ko po doon sa prayer Sabi ko, Lord, huwag naman pong ganun. Minsan, totoo naman na ang mga tao, minsan pagka, bang tawag diyan? Pagka easy-easy lang yung buhay, easy nga lang di ba? Parang pagka yayaan mo sa gawain, sige, ganyan-ganyan. Pero pagka may mga dumating na pong ganon, kaya yun naging prayer ko yun. Sabi ko, huwag naman dumating sa mga kamag-anak ko yung ganon. Di ba? Naging prayer din ba niyo yung ganon? Na kung kailan lang lalapit kay Lord, pagka may nangyari na, naku, talaga pong minsan, ipinapahintulot na rin po ni Lord yung ganun Siyempre, pagka ang tao, hindi ka makuha sa, ano nga ba ang tawag doon? Sa santong dasalan daw. Saan daw kukuha na yun? Sa santong paspasan. Ibig sabihin, ito yung mga sitwasyon sa buhay. Kaya mga kapatid, kaya sa mga oras na ito, pagka mayroong nag-iimbita sa iyo, nagsasabi sa iyo, sister, brother, attend ka naman. Huwag mo nang sabihin saka na lang. Di ba? Bagaman marami na tayo napag-aralan doon sa talinhaga, ang daming dahilan, pero nawa, huwag namang umabot po sa ganon. Kaya nga po, ang Panginoon, lagi pong naandyan na sa ating buhay ngayon, yung mga iniatang sa atin ni Lord na gawain, pagbutihin po natin.
sa ating buhay ngayon, sa ating paglilingkod kay Lord. Simple sabi nga, may panahon na talagang parang minsan nga, minapuntahan kami ng prayer meeting. Dati po siya nag-outreach. Tapos pagdating namin sa kanila, simple may edad na nga po, hindi na siya nga makabiyahe. Sabi niya, lungkot na lungkot, parang ang dating wala na raw siyang silbi. Sabi niya, dati ako yung nakaka-outreach, ngayon hindi na. Sabi ko sa kanya, Nay, hindi po ganon. Mas ano po ang gawaing ibinigay sa inyo ni Lord. Simple ngayon po, ang ipag-pray po ninyo mas marami. Diba? Ipag-pray po ninyo yung ating mga kapatiran, ipag-pray po ninyo yung mga manggagawa ng Panginoon, ipag-pray po ninyo basta lahat po ng ipag-pray nyo yan. Tapos alam nyo, sabay ngumiti. Sabi niya, oo nga pala. Tapos ibig sabihin, di ba, minsan gano'n ang mga tao, parang pagka dumating na sa buhay nilang gano'n, dapit hapon na, para bang hindi na, parang hindi na ako magagamit. Hindi po Kaya nga tayo sa buhay natin, ang laging nire-remind tayo ng Panginoon, habang may panahon pa, habang may oras pa, yun nga ang sabi ng 2 Corinthians 6:2, ngayon na po yung panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, pagyamanin natin alam nyo po, parang yung nanay ko rin po. Di ba sabi nga nung iba, pagka daw ang mga, pagka umiidad na raw ang tao, bumabalik na raw sa pagkabata. Hindi ko lang po alam kung totoo yung sinasabi nila. Dahil hindi pa ho naman ako umiidad. Sabi nila, yun daw yung mga matatanda, bumabalik sa pagkabata. Yung nanay ko, parang naniniwala nga ako. Alam niyo yung nanay ko, pag pumunta kami sa amin, saan ka galing? Diyan lang po sa sa mission house. Saan ka pupunta? Magpe-pray meeting. Sabi niya, nakipaglibing ka ba? Sino po bang patay? Wala naman. Tapos alam niyo po, pag tinatanong namin, sino po nag-aalaga sa inyo? Alam niyo, pero ito po nakita ko. Alam niyo, pag nagpe-pray meeting kami, sabi ko, Nay, mag-share po kayo. Nag-share. Sabi niya, salamat kay Lord. Ganito, ako'y nagpapasalamat at naariyan po yung aking mga pamangkin na nag-aalaga sa akin. Naandyan yung aking inay, naandyan ang aking tatay. Wala na naman tatay, wala nang inay. Diba? Talaga parang umuuwi na nga sa parang naniniwala na nga ako na umuuwi sa pagkabata. Tapos dumating pa nga po yung pagkakataon na 2:00 ng madaling araw dahil yung dalawa kong kapatid binabantayan na 2:00 ng madaling araw nakalabas ng kalsada. Ay yung mga kapatid ko po sa kabilang pinto nagbabantay, sa kabilang pinto nakadaan. Alam nyo, 2:00 ng madaling araw nakalabas ng kalsada. Binubusinahan ng sasakyan. Alam niyo kung sino? Yung nanay ko. Diba? Kaya yung pagpapala ng pahinaan doon pa rin po. Kaya alam niyo, pag nagpe-pray meeting kami sa kanila, sabi ko, Nay, share po kayo. Open in prayer kayo. Pagkadating sa pray meeting naman, at nagsishare naman siya. Pero pagkadating na doon sa ibang kaisipan, parang iba na po yung iniisip. Diba? Parang hindi mo na makausap ng ayos, hindi kami kilala. Diba? Pero alam niyo po, sabi nga, ang pagpapala naman sa amin, nagiging katuwaan naman namin sila sa amin. Siyempre, yung isa rin palang pamamaraan ni Lord yung ganon, yung mahal mo sa buhay. Hindi naman yung ginagamit ni Lord para maging masaya yung pamilya. Siyempre, minsan pag tinatanong namin, sino nag-aalaga sa inyo? Yan, kapatid ko. Alam niyo kung sinong kapatid? Yung kapatid daw niya, yun ang anak nila. Kaya ibig sabihin sa buhay natin, 'di ba? Ang daming kaya habang may panahon pa, saan tayo magpi-preach? 'Di ba? Hindi lang sa ganoon. 'Di ba? Habang may panahon pa dahil iida din pala ang tao na mahirap pong Kaya lang nung natatandaan ko naman nung magpunta naman kami kinanay pa rin ng birthday niya, nakakatuwa naman, kilala niya lahat. Sabi ko, nung nakaraang taon si Pastor Alex na andito, sinurprise ako. Sabi ko, Nay, abangan ho ninyo, baka parating pa ho si Pastor. Ay dahil 5:00 pa lang ho na magpunta kami. Tingnan niyo, baka may parating pa. Ibig sabihin, lahat alam niya, kilala yung nanay ko. Ay, ang edad na rin po ni nanay pa rin, ha? Kaya ibig sabihin, iba talaga pagka natataniman ng Word of God, Diba? Kasi sa halip na, ano bang tawag doon, yung kaisipan nila
laging gawain sa Panginoon eh. Kaya nga sabi diyan, yung mga door of opportunity na dapat nating gawin, sabi diyan, maikli na lang po yung panahon eh. Kaya huwag na ho nating huwag na nating paikliin pa. Ang ibig sabihin niyan, gawin na po natin ang gawin. The work in the Lord's vineyard is pointed out by divine calling. Alin po ito? Its laborer is personally called. Di ba tayo? Personally naman po tayong tinawag eh. Ako na lang eh. Di ba? Sa atin, personal, wala naman hong pinili tayo para magpunta dito. Kaya sa ating paglilingkod kay Lord, ako nga natatandaan ko eh. Isa hong natatandaan ko bilang mga manggagawa ng Panginoon, yung sinasabi lagi ni Sister Ria na sa amin, na hindi ibig sabihin na pagka wala kang prayer meeting, anong tawag daw, mag-a-appoint ka na ng gawain mo ng para sa iyo. Ang sabi nila sa amin, kaya ka wala kang prayer meeting, reserve ka. Diba? Kaya minsan, pag nakipag-appointment ka, wala ka naman prayer meeting, kaya pag nabigyan ka, sama ng loob mo ngayon. Yung po tinandaan ko yung ganon. Sabi nga, bilang mga manggagawa kami dito, diba? Pagka wala pala kaming prayer meeting, ang ibig sabihin noon, reserve kami. Diba? At nakakatuwa naman, na talagang ang sarap gamitin ng Panginoon. Diba? Natatandaan ko rin niya eh. Noong, ito po matagal na naman nakaraan na panahon. Nung minsan galing kami sa prayer meeting. 3 ho yata ang prayer meeting ko noon eh. Pagdating ko dito, natanggal ko na ho yung sapatos ko. Tapos maya-maya nagtawag. Oh, may Bible service. Ganito simple po, para ang dahilan ko na. Sabi ko, tapos na naman ako ng prayer meeting. Sino may gustong sumama? Ay medyo gabi na ho, mga 9:30 na yata. May Bible service tayo. Narinig ko po yung boses ni Ninong Romy sa baba. Sabi niya, anong gusto ninyo? Kayo yung magba-Bible service o kayo ang pagba-Bible servicean? Alam niyo, ginawa ko, isinuot ko lang yung sapatos ko. Lord, magba-Bible service. Kaysa ako ang pagba-Bible servicean. Alam niyo, ang sarap mangusap ni Lord. Minsan, para bang ang dami mong ganito, Lord, feeding, Lord, tapos na naman ako, natapos ko ng tungkulin ko, kaya lang, may mga ganun pa na ekstrang ganung gawain. Kaya ngayon po, sanay na kami. Pagka sa mga gawain sa outreach, tapos na yung prayer meeting mo, minsan, sasabihin sa'yo, ay may pray over. May ganito. Amen. Thank you, Lord. Mas maganda po yun kasi ko yung pag may pray over. Di ba? Ang sarap po mangusap ng Panginoon na sa buhay natin ngayon, mga kapatid, yun nga po ang laging pinapaalaala sa atin ng Panginoon. Ang buhay natin dito sa mundong ito, naku, sabi nga habang ginagamit ka ng Panginoon, pahalagahan mo yan. Kaya nga po, naging pananaw ko po yun, hanggat kaya kong gawin. Hindi naman hindi naman nagpipinitensya. Sipi, pag nag-i-enjoy ka naman doon sa ginagawa mo, kahit ano pa dami ng ginagawa, hindi ka napapagod. Di ba? Yun ang natutunan ko eh. Kaya at ang lahat ng yan, sinasabi rin naman ng Word of God na kapag lahat ng yan ay ginagawa mo, sipi, sa panahon natin ngayon, hindi naman ang paglilingkod, akala lang natin yung magpipreach ka. Hindi, ang daming gawain eh. Yun ang mga extra-extrang gawain, kasama rin po yan. Pero salamat sa Panginoon. Parang sinasabi nung iba, sabi nga nung isa nating kapatid, kala ko ba, pag nag-full-time worker, nga hawakan mo yung mic, ay bakit na ako'y mapunta dyan, hinawakan ko yung panlinis, ganito, ganyan. Yun nga ho, tinitrain tayo eh. Kaya salamat sa Panginoon at talaga naman pong yung mga pintuan ng oportunidad para tayo gamitin ng Panginoon, na para tayo gamitin sa kanyang gawain ako. Ano po, isang napakalaking pagpapala po para sa atin yan. Thank you, Lord. Ayan, bumalik siya doon. Thank you, Lord. Ayan, ulitin ko po, the work in the Lord's vineyard is pointed out by divine calling. Ang Diyos po ang tumawag. Ang Diyos po ang sabi nga doon sa binasa natin, hinanap, kinausap, at tayo yung tumugon. So, yung pong gawain po natin, ang Diyos po ang tumawag sa atin. Sabi nga niya kanina, each laborer has been called personally. Karamihan po sa aming mga worker, talaga naman pong hindi naman po pinilit. Talaga pong nakarinig sa ating Panginoon. Parang si San Pablo dun sa Acts 9, di ba? Kilala niya yung tinutugis niya, alam niya yung nagaganap eh. Pero noong magkaroon sila ng personal encounter, anong sabi niya? Sino po kayo, Panginoon?
Di po ba? So, sa atin din, personal ang pagkakatawag sa atin. Yung kagaya ko po, di ba? Paano mo naririnig yung tinig ng Panginoon? Kasi noong pong magpo-full time ako, hindi naman sinabing ang sa akin po noon, ang heart ko maglingkod kay Lord. Noong nasa Kogyo po ako, tagapagturo po ako ng children sa Marikina, sinasama po ako ng mga worker sa Karangalan, magturo sa children, tapos iba't iba po yun. So, nandun yung kagalakan mo sa paglilingkod kay Lord. Ngayon, nung finally na andyan na yung talagang in full-time service, ang sabi ko pa nga, eto na po ba yun, Lord? Di ba? Ang kulit ko pa nun kasi ayaw ko pang maniwala. Kailangan pang dumanas ng maraming pagsubok para maano mo talaga yung calling sa'yo ni Lord. Kasi hanggat meron ka pang natitira sa sarili mo, hindi mo magagawa yung pinapagawa sa'yo ni Lord. So, inalis muna ni Lord sa akin yung lahat ng tungkol sa akin. Kaya, nung time na tinawag ako ng Panginoon at tumugon, sabi ko nga, niyakap ko ng buong buo ang ating Panginoong Hesukristo. At nakita ko naman po yung kagalakan na sa puso kapag ka nagagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Pangalawa, each laborer is personally directed. Si Lord ang nagbibigay ng instruction, where and how to work. Di po ba? Alam nyo po, noong maliit maliit pa ako. noong pong syempre maliliit pa yung mga anak ko, ako po ang hindi nakaka-attend ng morning devotion. Di syempre, wala akong naririnig sa morning devotion. Pag uwi po niya, sabi ko, anong sabi? Paanong pagkakasabi? Ang kulit ko daw. Kasi sabi niya, eto yung lesson, basahin mo lang. Hindi, sabi kong ganun. Anong pagkakasabi dito sa part na to? Ganon, nag-aano ko kasi kino-comprehend ko yung outcome na gustong ipagawa doon sa instruction. So, sabi nga, each laborer is personally directed. Kami po dito sa loob, lagi po kami may mga instruction galing kay Pastor Alex. Sasabihin, eto, bukas maglilinis tayo, wala mo na sa ganito, ganon. May specific direction. Ngayon, pag hindi ka nakikinig dun sa direction, una, hindi mo na siya magagawa. Pangalawa, magkakaroon ka na yung disagreement kasi hindi ka na nakikinig. Para po kami nung LSS. Ang sabi po namin, meron po tayong share na 200 para sa resort. 200. Pero kung sabi ko gano'n, pero kung may 1,000 naman kayo, pwede rin naman naming tanggapin. Eto na po. Hindi nakikinig po eh. Sabi gano'n. Uwian na sila. Sabi niya, attend ka ba? Sabi gano'n, hindi kasi. Gano'n. Oo nga naman, biruin mo 1,000 isang tao. Alam nyo po, nung makita nila yung picture, di ba, syempre, pinost naman po. Alam mo na, mga vlogger yung mga taga-area. Alam nyo po, nung pinost, tapos nung nagsumunod na prayer meeting, sinabi nila, kasi 1,000 ba naman? Ano bang 1,000? Hindi ka nakikinig. Sabing ganon. Hindi mo hindi mo tuloy na nasunod yung kalooban ni Lord, nalungkot ka pa ngayon kasi hindi ka nakikinig. Minsan po sa prayer meeting, ganun sa fellowship, kaya po hindi makuha yung tamang instruction, hindi nakikinig. So, sabi nga, personally directed, kailangan po talaga marinig natin ang tinig ng Panginoon, where and how to work. Sabi pa nga, none is self-appointed. Sa buhay po natin, sa missionary work, kailangan po talaga na ang tinig ng Panginoon ang ating susundin. Kasi kung hindi, mapapahamak po tayo. None is self-appointed. Alam nyo po, marami na po ang mga experiences na nag-self-appoint sila, pero they end up nothing. Malungkot sila, makikita mo na
nahihirapan sila dun sa self-appointment nila. So sa ministry work po, none is self-appointed. Tandaan natin, divine po yung calling natin. Ang Diyos po ang tumawag sa atin. Doon po sa verse 2 at sa verse 7, pinapunta sa ubasan at pinagtrabaho. So nung kinausap sila, hinanap yung mga laborers Nung kinausap, nagkaroon sila ng agreement. O sige, punta ka doon sa ubasan ko. Di po ba? At pinagtrabaho. So meron pong direct instruction mula sa ating Panginoon. Kagaya po sa Acts 8:29, si Felipe po. Yan, si Felipe sabi doon, sabayan mo utos ng Espiritu. Merong nag-uutos. Sa Acts 9:11, yan, inutusan siya ng Panginoon. Gawa 9:11. Gawa 9. Pati nga pa. Sa Acts 9:11. Acts 9:11. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Yan, yung inutusan ng Diyos, sino nga to? Ananias, para sabihin yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo para kay Pablo. Sa Acts 10:19 din, makikita din po natin yan. Sa pagsugo din kay Bernabe at saka kay Saulo sa Acts 13:1-4. Diba? Hindi naman pwedeng pumunta na lang sila doon. Isinugo sila ng Panginoon. Di po ba? At sa Isaiah 6, yung pagkatawag kay Isaiah, di ba? So, meron pong nagsugo at meron pong nagbibigay ng direction. Nang sa ganun po, magawa natin yung missionary work na inintrust sa atin ng ating Panginoon. Take note po mga kapatid. Sa verse 6-7, muling lumabas ang may-ari ng ubasan. Nakakita siya ng mga ilanan pang naka-standby. Di po ba? Tinanong niya, bakit maghapon kayong nakatayo dyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Walang nagbigay sa amin ng trabaho. So nung historical background po, may nabasa po ako kasi, na yung palang mga laborers noon, nakaabang po sa market. May dala-dala po silang palakol, asarol, yung mga tools po nila. Ngayon, pagka po, halimbawa katulad nun, yung may-ari ng ubasan, nakita sila, yun, alika mag-work ka sa akin, nagkasundo sila dun sa sahod, pinapapunta doon. Ngayon, nung lumabas yun, bakit nandiyan pa kayo? Sabi gano'n, wala pa pong tumatawag sa amin. Sabi gano'n. Ngayon, sila po yung mga worker na nung alas 5 pumasok. Sinabi ng may-ari pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Ano ang ipinapahawatig nito? Ang ating paglilingkod kay Lord ay may divine appointment. Ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang humirang, at ang Diyos ang ating kausap, ang ating, sabi nga, katipan eh. So, ano po ba ibig sabihin nito? Ngayon po kasi, we are the workers of the 11th hour. Sabi dun sa verse 16, sa buhay natin ngayon, pagka po nagmuni-muni tayo, ilan lang po ba ang actively participating sa Sunday Fellowship natin? Ilan po ba ang actively committed sa gawain sa Panginoon? Di po ba? So kailangan po, bilang workers of the 11th hour, sabi ko nga, siguro ito yung, nagkakwentuhan po kami ni Pastor Simple, alam mo kung bakit? Yan kasi yung mga worker, halimbawa, yung worker ng 11th hour, yan yung kailangan nilang magtrabaho kasi kailangan nila yung naiwan nilang pamilya, kailangan ng pagkain. Naku, alas 5 na, wala pa akong trabaho, wala akong ibibiling bigas. Di po ba? Anong kagalakan meron
yung taong ito nang sinabing, alika, gumawa ka dun sa ano ko. Yes, bago mag-alas 6 may pagkain na yung pamilya ko. Diba? The workers of the 11th hour, tayo po yun. Yun yung dapat makita po natin, the need of the hour, na kailangan ng maraming tao ang salita ng Diyos. Na sa panahon po natin ngayon, kailangan makilala nila, maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ko, lalo na pagka itong worker na to, nagpapadede, yung anak, yung merong ginagatas na anak, siguro ang tuwa nito, sabi niya ko, susulitin ko na yung trabaho ko sa 1 oras na lang. Di po ba? So bilang workers of the 11th hour, tandaan natin na talagang ito ay divine appointment. So, doon pala makikita natin na talagang si Lord pumipili siya from early hanggang sa dapit hapon para ang kanyang missionary work, yung sa field, ay matugunan. So kaya nga sabi ko, ang laking tuwa nito, yes, may pagkain na yung pamilya ko, pag uwi ko, may bibili na ako 1 kilong bigas. So gano'n na lang yung kanyang kagalakan sa kanyang pag-serve nung siya ay matawagan para gumawa sa ubasan. Kaya nga sabi doon sa atin ngayon, di ba? Minsan, bilang workers of the 11th hour, kasi ito na po yung ito na po yung end times. Minsan naglalaks sa paglilingkod kay Lord. Minsan, tawag nun, hindi pa naman kasi, sabi ang tagal-tagal naman kasing sinabi na ng Diyos na parating na siya. Hindi nagbabantay ng oras. Pero tandaan natin na sa panahon po natin ngayon, marami po, sabi nga, marami pong naunang Kristiyano ang nanlalamig sa panahon ngayon because of the things of this world. Because of yung mga na-accumulate po nilang mga blessing na napapalitan na, 'di ba? 'Di ba yung mga pag-aaral nga natin ng karaan? Sabi nga minsan, kasi ngayon lang tong dealing na 'to 'di po ba? Pero tandaan natin na kapatid na na muli ipaalala po natin na ang pag-ibig ng Diyos sobrang dakila. Kaya nga po, yung sabi niya, kasi ganito, ganyan. Marami po kaming nakakita na mga kapatiran na, yun nga, nung walang-wala, nung may sakit, laging present, walang pamasahe, nasa fellowship, nagpipray kay Lord. Nung magkakotse, nasan po sila? Kasi walang driver. Kasi ganito. So, tayo po mga kapatid ay nasa 11th hour na ng ating paglilingkod kay Lord. Kaya, magpursige po tayo, maging maalab po tayo, katulad po ng worker na to na nung tinawag siya, nung alas 5, agad-agad na tumugon. Kaya yun, thank you Lord, kasi nga, mga refresher lang po to na sa mga pag-aaral po nating lahat. Ngayon po, babati po muna tayo sa birthday. Today ay May 18, 2023. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Brother Romy sa Balboro. Hello. Happy birthday, brother, sister Clarita Pingal. Brother Nelson de Jesus, see you. Happy birthday, Brother Nelson. Sister Tita Biernes, happy birthday po. Pangasinan. Brother Jojo Bayhonan, yan, sa ating Imos Cavite. Sister Edelwis Baet. Brother Sander Aguilar ng ating Isabela Outreach. At belated happy birthday kay Sister Hannah and Kate Peralta ng Alaminos. Enjoy your day, mga kapatid. Happy, 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 happy.
Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than thank you. We will shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, Happy and birthday. enjoy your day. Thank you, Lord. At para po sa ating new song of the week, ito po ay kinompose ni Sister Zenny Radam, arranged by Daniel Cosme, and interpreted by and video by Brother Doc Monfidere, Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. 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 Amen.
Thank you, Lord. Ayan. Yan pong awit na yan, narinig po namin yan sa prayer meeting. At nakakatuwa po si Sister Seni, sabi niya, Sister Jen, ang heart's desire kong kumanta nito si Doc Moon. Kaya noong Monday, sabi ko, si Doc Moon nga yung kumanta. Kaya thank you, Lord, sa answered prayer at saka sa perfect timing ni Lord para sa awitin. Kaya nga, yung mga kinompose po nating mga kanta, may perfect timing po si Lord kung kailan po siya magagawa ng arrangement at saka ayon po dun sa panahon na gusto ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, in the Lord's vineyard, eto na po yun, there are dangers that workers may face. Kasi iba-iba po yung mga workers, iba-iba po yung pinanggalingan. So meron po mga dangers na hinaharap ang mga manggagawa. May mga panganib na haharapin at kailangang mapagtagumpayan. Yan, dito po sa verse 6, basahin ko lang po ha. Sabi po dito, sa verse 6, nang mag-iikalima ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Yan, unang-una pong danger dyan, yung tinatawag na idleness. Alin po yan? Yung sabi nga sa Tagalog ay kawalang gawain, katamaran, o sa isang Tagalog nga, yung batugan Di ba? Pero meron naman sinasabi ng iba na hindi na raw baling tamad. Hindi naman daw pagod. Di ba? Yun naman ang sabi ng iba. Hindi na ikabaling tamad. Hindi naman ako pagod. Yan. Kaya, pero, nyo ba nakalagay din naman sa Bible, sa 2 Thessalonica 3 verse 10, ang nakalagay doon, huwag daw papakainin yung tamad. Kaya, tinanya natin yung ating mga katabi. Masipag ako, marami kong... Di ba? Wala hong walang tamad Kaya tumaba. Kaya lahat to masisipag yan. Kaya po yung hindi lang yung sabi dyan yung sa Galatians 6, verse 9, kasama rin yung doon sa paggawa ng mabuti. Yeah. At pa po yung danger dyan sa verse 10, basahin din natin, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Yung jealousy. Yan, tingnan po nyo na naghili. Sabi niya, inakala nila, isipin mo, mayroon nagtrabaho ng alas 6. Sabi niya, alas 5. Hindi, yung mga may nagtrabaho, maaga sila nagtrabaho Sabi nila, tiningnan yung katabi, yung habang sinusweldo, siguro tinanong, magkano ang sweldo mo? Ganito. Sabi niya, siguro malaki yung akin, dahil mula ako umaga. Tinang po nyo kaya minsan yung jealousy, sabi nga, tinan dito ang inggit daw po, sabi dito, ay devil's master stroke na ini-inject sa mga workers sa ubasan. Tinan po ninyo, yung pala ini-inject din ng kaaway. Yan, tingnan mo, maghapon ka nagtrabaho, mula alas 6, tapos, yung nagtrabaho ng alas 5, pare-pareho lang kayo ng bayad. Naku mga kapatid hindi pala gusto ni Lord yung ganon. Dapat, huwag mo nang tingnan kung magkano ang sinusweldo ng iyong katabi. Diba? Kung nakatanggap ka, thank you Lord. Kaya nga siya, sabi niya, isipin mo nga naman, nung tiningnan niya, nagtrabaho na alas 5, 100 denaryo, siguro mas malaki ang akin alas 5 na nagtrabaho yan samantalang ako hanggang mula alas 6. Yan po yung makikita natin dyan. Yung sa verse 12 to 15, yung criticism. Ano po ang sabi dyan? Pinuna, pinintasan, pinulaan. Sabi dyan, criticism of the Lord and His dealing. Sabi dyan, pinintasan ang may-ari ng ubasan at ang kanyang pagtrato sa mga manggagawa. Sabi niya, bakit naman ganon? Nagtiis kami sa nakapapasong init ng araw. Tapos, ganyan lang ang sweldo sa amin. Kaya lang, nakalimutan po niya yung kanilang kasunduan. Sabi niya, di ba may usapan tayo? Di ba kaya talagang minsan, bakit nga ba ganun ang tao? Nakatingin doon sa iba, bakit niya? Siguro, marami yung akin. Di ba? Dahil ako'y mula, umaga pa lang. Tingnan po ninyo, si Lord po, kaya nga sinagot doon Bakit? Wala ba akong karapatang maging mapagbigay? Di ba? At pa yung isa dyan? Yung sa verse 11, yung murmuring,
Ito yung sabi nga dyan, bubulong-bulong, nagre-reklamo, discontented. Di ba? Reklamo na reklamo, parang hindi pa masyan, may pinag-usapan na sila. O ganito, yung bayad natin. Isipin nyo, may kasunduan sila. Kaya pagka pala mga ganon, ano yan? Talagang danger po yan. Ano pa? At yung isa pa dito, yung discouragement. Yun, nagkaroon sila ng pagkasira ng loob, nadismaya sila. Nung makita nilang ang bayad, nadismaya sila. Bakit? Bakit nakalimutan nila yung kanilang usapan? Ito yung bayad ko sa inyo. Di po ba? Kaya mga kapatid, di ba, salamat kay Lord at may mga reminder yung Word of God. Di ba? Kaya kami mga manggagawa, thank you Lord. At talaga naman pong pinapakita sa atin ni Lord yung ating ginagawa ay ano pa. Tingnan pa natin yung mga nakasunod dito. Thank you, Lord. Yan. Our service in the Lord's vineyard will be rewarded on the basis of quality and not quantity. Ano po bang ibig sabihin nito? Pagka sinabi pong on the basis of quality, ito yung faithfulness or fidelity to the opportunity na dumating sa atin. Kapag naatasan po tayo sa isang gawain, ang basis of quality po nun ay yung faithfulness mo doon sa ipinagagawa sa iyo. Kasi nga, yung opportunity na ikaw ay magamit, lalo na sa missionary work ng ating Panginoon, ay isang pribilehiyo. Kaya nga, our service in the Lord's vineyard will be rewarded according to our fidelity sa opportunity na dumating sa atin. Sa awit 126, verse 6, yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Yan, tinan po ninyo ha. Kaya kapag laging pagbabalik niyan, laging may mga blessing yan. Ano yung blessing? Yung tayo ay nagamit ng Panginoon. Sa Matthew 25:21, sinasabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaing kita sa mas malaking halaga. At sa unang Korinto, kabanatang 4, talata 2, ang katiwalay dapat maging tapat sa kanyang Panginoon. Kaya sabi diyan, yung mga reward diyan, pagka napagkatiwalaan sa maliit na bagay, tayo ay kanyang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay. At sabi ng mga talatang 15, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? Una iinggit ka lang sa aking kabutihang loob. Tinan po ninyo, ang sabi ng Panginoon doon sa mga unang wala ba akong karapatang gawin ko ito sa akin na gustuhin ko? Diba? Kaya anong pinapakita sa atin ng Panginoon? Kaya yung ating paglilingkod, sabi nga po ito ay pribilehiyo ng Panginoon. Kaya pagyayamanin po natin yan. Thank you, Lord. Yan. At sa Revelations 3 verse 8, basahin ko po sa ating lahat. Sa pahayag 3, talatang 8. Pahayag 3 verse 8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayanan mo. Ngunit, sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. So, yung pong ating ginagawa sa missionary work na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, alam po ng Diyos yan. Kaya nga, pag nakita po niya yung kagalakan nating sumunod, kagalakan nating gumawa, dahil nga ito ay pribilehiyo sa atin sa pagkakatawag sa atin, meron po siyang itinakdang reward. Kasi ang Diyos po natin, hindi nga po siya madamot Generous God nga siya So, kailangan makita po natin yung fidelity to the opportunity that God has given us. Sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy 28:47, sabi po dyan, kapag hindi daw po natin pinaglingkuran na may kagalakan ng ating Panginoon, ang paglilingkuran daw natin ay ang ating kaaway sa gitna ng kahubaran. Kaya salamat kay Lord at yung ating paglilingkod ay paglilingkod ng may kagalakan. Sabi nga, ito'y pribilehiyo ng Panginoon na tayo magamit niya upang sa ganun po ay lalo pang maipahayag
ang kabutihan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At magandang umaga po sa ating lahat. Salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig. At alam ko po na marami pa tayong pag-aaralan sa mga susunod pang mga tungkol sa parable. At sa umagang ito, Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Timothy 2:2.